God's promises will never fail. We won't be here today kung si Jesus ay nag-fail sa mga promesa niya sa atin. But here we are, alive and kicking, na hindi natin problema ang oxygen, hindi natin problema ang ating may mga sakit-sakit sa katawan. But Lord, because your promises is always there. Thank you so much, Jesus. We praise you, Lord. Thank you, Jesus. We love you, Jesus. We praise you. Thank you, Jesus. You may be seated. Kaya mayroon tayong peace of mind because of that promises. No, because of that, pag naalala natin yung mga promesa ni Jesus na andyan ang comfort, andyan ang protection, andyan ang peace, andyan ang sound mind, maya-maya yung troubled mind natin, maya-maya umaayos na eh. No, dahil sa, at yun ay patunay lang that His Word is always powerful. No, ay mayroong ano talaga. And thank you, Pastor Kate. No, andito wala si Pastor, we still honor him. No, hindi magbabago yan. Because walang magkokontra na hindi tayo naging ganito because kung hindi dahil sa ating pastor. No, spiritually. Thank you, Jesus. We praise the Lord. Thank you, Jesus. No, a lot of correction, a lot of heartaches, kasi pag kinorek tayo ng ating pastor, masakit talaga. No? Minsan parang ayaw mo nang magsimba. No? Parang pati Diyos may kasalanan doon sa nangyari. Pero lahat ng yun, sabi nga kanina, thank you, Pastor Kate, for that verse, no, na a pastor coming from his heart. Kasi kung ano ang nasa isip ng Diyos, yun talaga ang i-deliver niya sa pastor na yan. And Lord, thank you so much, Jesus, no, for being with us. No, we still have a sound mind. No, kaya pala kanina parang pag ni minsan hindi ko naman napapanaginipan yun eh. Pero kanina, sakto naman napanaginipan ko si Pastor at Sister Vicky. Sabi ko, bakit anong mayroon? Hindi ko naman sila napapanaginipan o ano. Bigla ko lang naalala, ay dahil may yata, dahil ba ito may connection o ano. Pero siguro dahil sa namimiss din natin sila. But Lord, thank you so much for protecting our pastor sa Bacolod. Hindi pwede na hindi natin bigyan ng respeto, ng honor ang si Brother Efren. Kailangan talaga 'yan. Kasi sabi nga natin, utang natin sa Diyos, utang din natin kung bihira kasi ang tao na magbigay ng kanyang buhay sa Diyos talaga. So pasalamat tayo na andyan sila para i-guide, gabayan tayo, maayos ang buhay natin. So, thank you, Jesus. Let's open our Bible in the book. Umpisahan natin ito in the book of Genesis. Genesis chapter 13. Umpisa tayo dyan. Verse 5. 13 verse 5. And Lot also, which went with Abraham, had flocks and herds and tents, and the land was not able to bear them, that they might dwell together, for their substance was great. And the land was not able to bear them, that they might dwell together, for their substance was great, so that they could not dwell together. Gaano kalaking lupa ang kailangan ni Abraham at saka ni Lot para ma-accommodate ang lahat ng mayroon sila? Grabe na substance. Grabe na pag-aari, grabe na property, pero nagkakagulo pa rin dahil sa kulang pa rin ang lugar. And there was a strife between them, or between the herdmen of Abraham's cattle and the herdmen of Lot's cattle. And the Canaanite and the Perizzite dwelled then in the land. And Abraham said unto Lot, let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between thy herdmen and thy herdmen, for we be brethren. Is not the whole land before thee? Separate thyself
I pray thee from me, if thou wilt take the left hand, then I will go to the right. Or if thou depart to the right hand, then I will go to the left. And Lot lifted up his eyes and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered everywhere, before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the Lord, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar. Then Lot chose him all the plain of Jordan, and Lot journeyed east, and they separated themselves the one from the other. And Abram dwelled in the land of Canaan, and Lot dwelled in the cities of the plain, and pitched his tent toward Sodom. But the men of Sodom were wicked and sinners before the Lord exceedingly. No. Yan ang problema minsan sa tao na yung nakikita niya, yun lang. No? Yung ugali ng tao na gusto manigurado lagi, disgrasya sa dyan. Sa umpisa, okay yan. Pero pagdating sa dulo, may kabayaran talaga yan. No? Yung lalo na pagdating sa Diyos, na akala ng tao, no, ay hindi, kailangan ganito, ganyan. No? Kasi secure ako dyan. Yan ang thinking mo. Pero iba ang gustong mangyari ng Diyos, and time will come, may singilan talaga yan. Yung bagay na yan. Shall we pray, Lord? We thank you so much, Lord Jesus. Thank you for every strength, for every breath of life, for every oxygen. Lord, thank you for your guidance every day. Every Sunday is a special day for us. Thank you so much, Lord, for protecting our leaders, our elders. Lord, lahat kami, pati mga mahal namin sa buhay. Lord, thank you so much for taking care of us, Lord. Bless your word in Jesus' name. Lord, we love you, Jesus. In Jesus' name, amen. Again, we are always happy na makita yung mga kapatira natin. No, ang tagal na pala nilang hindi nakakarating sa church, kahit gugustuhin natin na every Sunday, no, pero andyan pa rin ang mga restriction. Pero again, ano pa rin yan? No? Pag-test pa rin sa puso natin. No? Kung tayo ba nakakonek pa rin sa Diyos o hindi na, no? Sa mga moment na yan. The title of our message, of our preaching, Final Departure. Final Departure. So yung binasa natin kanina about Lot and about Abraham, na unang pumili si Lot kaysa sa kanyang tiyuhin. Grabe, no? Pag ikaw matino ang isip, tiyo, ikaw na muna dyan. No? Kung ano yung matitira, yun na yung sa akin. Nakakahiya naman na kung hindi nga ako sumama sa iyo, hindi ako na-bless eh. No? Hindi ako nasama sa blessing mo. Tapos ngayon, ako pa maunang pumili. No? No, nakakahiya naman. Pero sila iba eh. No? Nag-aaway na sila, pati mga tauhan, dahil sa dami ng kanilang property, dami ng kanilang mga ari-arian. Puntahan natin ito, kung ano ang nangyari sa kanyang buhay. Sa Genesis pa rin, chapter 19. Genesis chapter 19. Basahin natin para makuha natin ang lahat. Verse 4, 19 verse 4. But before they lay down, the men of the city, even the men of Sodom, compassed the house round, both old and young, and all the people from every quarter. And they called unto Lot, and said unto him, Where are the men which came in to this night? Bring them in unto us, out unto us, that we may know them. And Lot went out at the door unto them, and shut the door after him, and said, I pray you, brethren, do not so wickedly. No. And behold, now I have two daughters which have not kept, or which have not known man. Let me, I pray you, bring them unto you, and do ye to them as it is good in your eyes. Only unto this man do nothing. For therefore came they under the shadow of my roof. And they said, Stand back. And they said again, This one fellow came into sojourn, and he will needs to be a judge. No, be a judge. Now we will deal worse with thee than with them. And they pressed sore upon the man, even Lot, and they came near to break the door.
But the men put forth their hand and pulled Lot into the house to them and shut to the door. And they smote the men that were at the door of the house with blindness, both small and great, so that they wearied themselves to find the door. So, ganun lang kasimple ang ginawa. And the man said unto Lot, Hast thou therefore besides son-in-law, and thy sons and thy daughters, and whatsoever thou hast in the city, bring them out of this place, for we will destroy this place, because the cry of men is waxen great before the face of the Lord, and the Lord hath sent us to destroy it. And Lot went out and spake unto his sons-in-law, which married his daughters, and said, Up, get you out of this place, for the Lord will destroy this city. But he seemed as one that mocketh unto his sons-in-law. And when the morning arose, then the angels hastened, hastened Lot, saying, Arise, take thy wife, thy 2 daughters, which are here, lest thou be consumed in the iniquity of the city. And while he lingered, the men laid hold upon his hand, and upon the hand of his wife, and upon the hand of his 2 daughters, the Lord being merciful unto him. And they brought him forth and set him without the city. And it came to pass, when they had brought them forth abroad, that he said, Escape for thy life. No? Look not behind thee. Klaro ang instruction. Look not behind thee, neither stay thou in all the plain. Escape to the mountains, lest thou be consumed. And Lot said unto them, Oh, not so, my Lord. Behold, now thy servant hath found grace in thy sight, and thou hast magnified thy mercy, which thou hast showed unto me in saving my life. And I cannot escape to the mountain, lest some evil take me, and I die. Behold, now this city is near to flee unto, and it is a little one. Oh, let me escape thither. It is not a little one, and my soul shall live. And he said unto him, See, I have accepted concerning this thing. Also I will not overthrow the city for the which thou hast spoken. No. Haste thee, escape thither, for I cannot do anything till thou be come hither. Not thither, therefore, the name of the city was called Zoar. The sun was risen upon the earth when Lot entered into Zoar. Then the Lord rained upon Sodom and Gomorrah brimstones and fire from the Lord out of heaven, and overthrew those cities and all the plain and all the inhabitants of the cities that which grew upon the ground. But his wife looked back from behind him, and she became a pillar of salt. No? Ganon ang kanilang kalagayan. No? Final departure. No? Ang kailangan natin pag tayo ay nagbabiyahe, only 2 things. Time and things to prepare. No? Yung oras at saka yung mga bagay na dapat nating ihanda. At doon ma-observe natin no, sa mayroong excitement pag tayo nagbabiyahe, lalo na yung mga nagbabakasyon. At saka sa mga nagbabakasyon, doon natin makikita kung sino ang veterano na at sino ang beginner no, sa pagbabiyahe. May mga biyahe with all excitement. No. Pag beginner, halos buong bahay gustong dalhin. Pati kumot, tuwalya, no, kulambo, kaldero, kawali, plancha, lahat. No, kung pwede, dalhin lahat No, kaya pag biyahe, ay akala ko saglit lang tayo, 2 to 3 days lang tayo, ang dala mo pang 1 taon. Ay hindi, kasi baka ito, kailangan ko, baka kasi ito, ganun. So lahat, napakarami, ano ang nangyari? Excess baggage. No, pampahirap sa biyahe. No. May mga ugali nga tayo No, lalo na minsan, buti nga, aeroplano, no, usually pag barko dati, no, isipin mo yun. No, sasakay ng aeroplano, papadalhan ng isang kaing. Ano yung kaing? No, isang kaing na mangga mag-aeroplano. Ano, pagdating doon, ilang kilo yan? 30 kilos, magkano ang per kilo? Sobra ang iyong... No, ang bagahe mo sobra. Wala bang mangga pagdating mo doon sa lugar mo? Bakit kailangan ganon?
Doon pa lang makikita na kung sino ang ano talaga. No? Kaya nauso tong mga backpackers. Grabe, nagbabiyahe sa buong mundo, pero ang dala, simpleng isang bag lang. No? Sulit na yun. No? Walang maraming baggage. No? Matagal na tayong tinuruan ni Pastor Mr. Vicky about excess baggage. No? At pag may excess baggage, sigurado, dagdag pahirap sa buhay mo yan. No? Either, lalo na kung ikaw naglalakbay, just imagine, ang dami mong excess baggage, tapos aakyat ka sa Mount Everest. Anong kailangan mo doon sa Mount Everest? Kaldero, kutsara, lahat. Disgrasya pagdating doon. Pero ang gusto nating sabihin, mga kapatid, are we really prepared for this final departure? Gaano tayo kahanda sa ganitong klaseng departure na inihanda sa atin ng Panginoon, lalo na nasa panahon natin ngayon? Ano ang mga bagay na dapat nating i-prepare? Kailan tayo magpe-prepare para makasama tayo sa... Dalawa lang naman ang mayroon sa airport. Arrival at saka departure. At ang pinakadelikado sa parte ng aeroplano, yung take-off at saka yung landing. Brother Roland, no? Yun ang matinding pinakadelikado na time sa aeroplano. No, especially sa time na mayroon tayo ngayon. No? Andyan, lindol, bagyo, hindi lang rumors of war ito sa Israel ngayon na nangyayari, talagang bakbakan, no, dahil ang kanilang lugar, ang Gaza or Gaza Strip, no, ang lugar, ang teritoryo na kung saan nasa gitna ng Egypt at saka Israel. Yung kanilang gilid, walang iba kung hindi Mediterranean Sea. No, kaya sila magulo dahil ang Gaza mismo, mga Palestinian diyan, gusto talaga nila na maging state, no, independent state, na talagang sila na doon. Hindi naman papayag ang Israel. No. Kaya it's been a long history of war ang nangyayari sa kanila. No. Masyadong magulo ang kanilang sitwasyon diyan. No. Anytime, no, kagad-agad, bigla na lamang bakbakan. No. But every time, ang Israel nagkakaroon ng giyera, no, yung teritoryo nila lumalaki ng lumalaki. No? Sabi siguro ng mga Israelites, gera lang tayo ng gera kasi lumalaki ng lumalaki yung from 19, the day na binigay, natalo yung mga Ottoman na yan, napunta, nawala yung mga British, naging independent yung Israel, walang katapusan na gera, 1967, Six-Day War, bakbakan lagi, ganun ang nangyari. Every time may gera, victory for Israel, hindi pa sila natatalo, lumalaki ng lumalaki ang kanilang teritoryo. Sasabihin ng mga Palestinian, nauna kami dito sa inyo sa Jerusalem. Ang sabi naman ng mga Israelites, nauna kayo rito, pero ang lugar na ito ay pangako sa amin ng Diyos namin. Kaya magulo talaga ang lupa. Bakbakan, bago mo makuha, gera, patayan, sa kapiraso, West Philippine Sea, kita naman natin, buti pa yung may Israel, may Iron Dome. Pag may rocket na lumilipad, may missile na i-intercept. Dito sa atin, sige, fire at will. Lahat ng lumilipad, saluhin na lang natin ang saluhin. Hanggang ngayon sila nakikipagbakbakan pa, pero kita natin kung gaano kagulo ang lupa na ito. Kapitbahay nga lang natin, pag naurong ng konti yung kanyang pwesto doon, mag-aaway na eh. Ang pinangako sa kanila na lupa bago nila makuha ay talagang bakbakan ang mangyari. Gera ang pwedeng mangyari. But Lord, once again, we are so thankful na hindi lupa ang pinangako mo sa amin. What you have given us is heaven. Ang pinangako mo sa amin ay langit na kung saan walang magsasabi doon, na akin ito. Teritoryo ko to. Wala pa kayo rito. Andito na ako. Parang Pilipinas at saka China lang talaga yan. Pasok ito sa amin, territorial sea, sa mga ECC namin, ganyan. Ay hindi, wala pa kayo. Mga ninuno namin, andito na. Napakagulo ng panahon na ito. Ibang klaseng awayan. Hanggang ngayon, but again, always, kung ano ang nangyayari sa Israel, doon tayo nakatingin palagi. Ito palagi ang tinitingnan natin, Lord, ano na ang takbo ng mundo ngayon? What is happening to them? Tayo gumagapang pa rin hanggang ngayon sa vaccine, pero sila nakikipaggera na.
Ibang klase sila. Sige, antayin natin, makuha natin yung herd immunity ng Israel, saka na tayo magbakbakan. Ganun nga yung kanilang ginagawa hanggang ngayon. Pero tayo ay hindi tayo, we must be aware of our surroundings palagi. Kung ano man yung mga nangyayari dyan, hindi lang puro, ang daming news. Pagbukas mo dyan, puro news about Israel, ganito, ganyan. Kung hindi pa tayo aware dyan sa kung ano ang nangyayari sa Israel, huwag kayong magtaka. Kasi ganun lang kasimple yun. Kung na-observe natin, money cannot buy our salvation. Ang pera hindi makakabili ng ating kaligtasan. Hindi makakabili ng Holy Ghost. Kahit anong mayroon tayo. And we are preparing for our final departure. Naranasan na natin ang magbiyahe, barko, eroplano, bangka, lahat. Mayroong excitement palagi dyan. Pero ano ba ang mga bagay na dapat nating paghandaan? Walang problema yan, naghahanap buhay tayo. Walang problema sa paghahanap buhay. Pero siguraduhin natin palagi that every time, lalo na sa panahon na mayroon tayo ngayon, even in our services ay apektado. Every time, because God has given us so much to work, many days to work, 6 days to work, pero siguraduhin natin na pagdating ng Sunday, kung hindi ka man makapunta rito sa church, siguraduhin natin na kahit sa bahay ka lang, pagdating ng schedule natin dyan, we are advocating, we are encouraging our brethren na talagang sabayan natin. Because that is our part of preparation. Parte ng preparation natin yan. Hindi pwede na lahat nagkakandara pa na, ganito gawin natin, okay ba itong ganitong idea? Bakit ginagawa yan? For us to stay focused. Para hindi tayo maligaw, kasi kung wala ang lahat ng yan mga activities, mamaya ang isip natin idle na, wala na lahat-lahat, kung ano na lang ang pwedeng pumasok, ma-observe natin, may mga tao, pagdating ng hapon, grabe ang pagod. Kung ma-observe natin yan, kung hindi ibang tao, kahit tayo mismo sa sarili natin. May mga tao, buong araw, umaga, mula pagising hanggang gabi, sobrang pagod ng katawan, pero walang accomplishment. Pero walang nagawa. Pero bakit napagod? Dahil pagising pa lang ang labanan dito na sa isip. Pagising pa lang ang isip agad, troubled na. Ang isip agad, stress na. Bakit ako may ubo? Bakit ako may kunting sakit sa ulo? Lahat na lang, hanggang hapon na yun. Lahat na hanggang gabi. Pagdating ng gabi, bagsak na yung katawan. Dahil lang lahat ng yun, ganon katindi ang effect. At yung isip natin, pag ganon ang takbo palagi, observe nyo mga kapatid, wala tayong accomplishment. Wala talaga tayong magagawa. And that is always, every Sunday is always a part of our preparation with Jesus. Kaya pasalamat tayo andyan kahit sa mga online na Facebook natin. Thank you, Jesus, for giving us always ideas. Ideas coming from you kung anong magawa natin dyan. Kasi yan pa rin talaga. Para hindi tayo magutom, para hindi tayo mauhaw sa Word of God. Basta pag-click mo lang dyan, andyan. Observe lang tayo dyan, mag-participate tayo kung anong mayroon ng dyan, yung encouragement. Basta lahat kung kaya nating mag-participate, and we must always give time to it. Bakit? Maging fair lang tayo kay Jesus. Ano ang sabi niya dyan? I will give you strength. Bigay ko lahat ng pangangailangan mo from the first day hanggang 6th day. Lahat ng yan sa inyo. Pero pagdating on the 7th day, you must rest. Para ano ang sabi dyan? In order for you to refresh. Yun ang sabi dyan. Ma-refresh from what? Sa lahat ng physical activity na yan, pagdating ng araw na kailangan kay Jesus, that is not, hindi yan negotiable. At wala nang dapat pag-usapan dyan. Kahit sa bahay tayo, sige, mag-focus lang tayo dyan. Ilang oras lang naman yan yung nandyan. Sa umaga, mayroon tayong, sabi mo, yung preaching ni Brother Pedro, pagdating sa hapon, mayroon din tayo dyan. Magbigay lang tayo ng panahon. Ibigyan natin ng panahon na yan. Hindi pwedeng hindi natin mabigyan ng panahon. Kasi kung dito naman tayo sa church, ay talaga namang nakafocus tayo. At bakit hindi natin ibigay yan kung tayo nasa bahay lang? Yung respect, yung honor, yung time, ano na lang yan parang, anong tawag dyan? Vice versa ba? Na Lord, binigyan mo ako ng ganitong time, now it is your time. You've given me strength, now it is your...
sakto lang yan, na, yung binibigay natin because ibang klase ang panahon ngayon. Lahat ng oras natin, kaya nga sabi natin, busy ka na naman, nasanay ka na ngayon sa kape. No? Anong kape? Kakapindot. No? Minsan, pag tiningnan mo yung mga tao dyan sa labas, sa kalsada, kahit saan. No? Siguro kahit batukan mo na, hindi niya alam kung sino yung batok sa kanya. Bakit nakaganon doon sa kalsada? No? Tapos tatawa mag-isa. Ano na nangyayari rito? Wala namang mali dyan. Nag-i-scan tayo paminsan-minsan, pero ang gusto lang natin mangyari, mga kapatid, if it's time for Jesus, we must give it to Jesus. No? Pag ang oras na yan ay para sa Kanya, ibigay natin para sa Kanya. No? Dahil wag lang tayo umasa sa Word of God na narinig natin sa church. No? Yung preaching, testimony rito, wag lang tayong umasa dyan. Dahil kulang yan, hindi yan sasapat. We must do our personal devotion. No? Kailangan mag-aral pa rin tayo, kumain ng Word of God. Dahil na-observe, wala tayo makaka-observe. No? Pag hindi na tayo sanay magbasa, anong na-observe nyo? 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, antok ka na. Ay, babasa nga ako, gaganong ka. Nakailang verse ka pa lang, antok ka na. No? Because hindi na tayo nasanay. No? Pero ang cellphone talaga, master na natin. No? Yung talaga, ilang oras sa Facebook, sa Twitter, lahat na lamang. No? Wala namang masama dyan. Pero gamitin natin yan, especially sa lahat ng mga infos na pwede nating magamit. No? Hindi lang yung ano dyan, lalo na yung effect niyan sa mga kabataan natin, sa mga young people. No? Mag-ingat kayo dyan. No? Wag ninyong sabayan yan. No? Wag na, baka may magulat pa tayo, may mga nagtitiktok pa ba dyan ng mga kapatiran? No, pag scan mo bigla, nakita mo may nagtitiktok, ay ano ba yan? No, nag-pandemic lang tayo, pero hindi tayo pasok dyan. No, never. No, kahit anuman ang sitwasyon, never na magbabago ang ating doktrina. No, kahit ano pa man ang mangyayari. No, ano ang sabi? No, ilan na yung Indian variant na nakapasok sa Pilipinas ngayon? No. Ilan na yung UK variant? No, lahat. Kung iisipin mo lang lahat ng yan, worries yan. No, maya-maya, ay baka ako tamaan, mas matindi pala ito. Double variant, yung Indian variant na lang lahat. Pag lahat ng yan iniisip mo, mawawala ang Holy Ghost sa'yo. No. No. Bakit? Lahat ng worries pumasok na. No? Hindi ka na ngayon makagalaw. Dahil grabe na to, hindi na ako makagalaw. But let us always remember, mga kapatid, God, alam ni Jesus ang virus na ito. No? And He has control over this thing. May control si Jesus sa lahat ng ito. At kahit anong klaseng variant, anong klaseng virus pa man ito, kung hayaan ni Jesus na tumama sa atin yan, matagal na. Pero sa lahat ng nangyari, ultimo, pagkain natin sa lamesa, hindi pa tayo nawalan. And that is good how God is. No? Ganon kabuti ang Panginoon natin. No? Because we have a destiny, we have a place, no, and we are, no, every time, and thank you Lord for ang iniwan mo lang sa amin na kailangan namin maghanda. No? Hindi ka nagsabi ng final date kung kailan mangyayari ito. Pero ang sabi mo lang, prepare. No? Maghanda. We must work out our own salvation with fear and trembling. No? Because magiging handa na tayo. Maraming, no, sa oras pa lang natin, no? Ang hirap kaya na may biyahe ka, especially sa eroplano, tapos nawalan ka na ng oras, time to prepare, ay ang tindi ng acid nun. No? Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Papunta ka na doon, ilang minutes na lang, may traffic pa, ang tindi, pagdating mo doon, last call, nakailang tawag na sa pangalan mo. Ay, naranasan namin yan ni Brother Roland. No? Grabe, hindi mo alam, hindi mo maintindihan kung anong klaseng acid na yung maramdaman mo dahil magkuklose na, kukuha na lang tayo ng panibagong ticket, lahat na lang. Dahil wala ka ng oras, time to prepare. Minsan pagdating mo doon, nasaan na yung ticket natin? Ay, naiwan sa bahay yung ticket. Tapos na. Lahat. Because hindi na isa-isa, that is why mayroong listahan. No, nililista yan. No, lalo na yung mga outside
the Philippines, no, andyan ang visa, andyan ang lahat ng ganito. Yan, naranasan ni Sister Grace yan. Nawala yata, Sister Grace, yung visa mo ba yun? No? Muntik na siyang mapunta ng Siberia. No? Matindi doon. No? Ganong klaseng pakiramdam. Pero sa lakad na yun, hindi tayo mamamatay doon. But what we are saying, mga kapatid, we must always be prepared. Because hindi natin alam kung kailan ang departure natin. At sinisigurado natin na sa departure na yan, sigurado tayo na dapat makasama tayo. At sa pag-prepare natin, lahat ng yan nalalaman na natin. Ano lang ang dapat kong i-prepare dito o ito, yan lang ang kailangan ko sa araw na ito, ganito, ganyan. Hindi lahat dinadala natin. Ano ang nangyari kay Lot? Na-observe natin the day na siya umalis, humiwalay kay Abraham, grabe na substance. Yun ang dahilan kung bakit sila naghiwalay. Dahil hindi na kaya ng area nila. Kailangan humiwalay. Nung paghiwalay ni Abraham, ano ang nangyari rito? Madaling-madali dahil sisirain na ng Diyos ang Sodom and Gomorrah at kitang-kita natin na sa pag-depart ni Lot from Sodom and Gomorrah, mayroon ba siyang nadala? Nadala ba niya yung kanyang property na sobrang dami? Lahat, nadala ba niya ang refrigerator niya? Wala, kasi wala pa naman nung time na yun. Wala, kahit ano ang sabi sa kanya, magmadali ka, kung hindi pa sila hinawakan, but because of the grace and mercy of God, not because of him, but because of Abraham. Hindi, minsan para bang, parang sarap sabihin sa mga kamag-anak natin, para bang, kaso hindi nila maintindihan eh. Kung hindi dahil sa akin, napuruhan ka na doon sa aksidente na yun. But because of Abraham, dahil na lang sa kay Abraham, a friend of God, ganon ang nangyayari, apektado sila. Na kung tutuusin, pag ang Diyos nagpaulan na ng brimstones doon, sa Sodom and Gomorrah, anong pakialam niya kay Lot? But because of Abraham. Sabi niya, hindi ko ito sasabihin kay Abraham. Yung aking plano, that is why si Abraham nakipag-usap naman sa Diyos. Pero kitang-kita na kung lahat ng naipundar ni Abraham, lahat ni Lot, lahat ng mayroon siya, property, ilang libong camel kaya o lahat-lahat ang kanyang mayroon sa doon. Pero that day na siya lumabas ng Sodom and Gomorrah, wala siyang nadala kung hindi sarili niya lang. And anytime it can happen. Because kitang-kita na wala ng preparation. And it is also, kitang-kita natin mga kapatid, in our final departure, ano ba ang dapat nating dadalhin? Walang problema, nagsisikap tayo, nag-aanap buhay tayo sa mundong ito, pero wag nating kakalimutan na ang departure natin sa mundong ito, ano ang kailangan nating paghandaan? Walang iba kung hindi yung kaluluwa natin. Wala talaga eh. Wala ka pwedeng masabi dito na, Lord, talagang ito pinag-ipunan ko. Pwede bang dalhin ko ito pagdating ng rapture? Hindi pwede. At yan, klarong-klaro yan. Anytime. Lakas-lakas ngayon, kinabukasan. Bakit? Na-COVID o na ganito. Ay, akala ko malakas. Ay, walang malakas dito. Ang Diyos ang nagde-decide yan. Kung oras mo na, oras mo na. But for us, mga kapatid, napakaklaro nito na kailangan paghandaan natin palagi. Kung ang lahat, wala nang gana, pakuya-kuyakoy, huwag natin silang sabayan dyan. Because mayroon tayong dapat puntahan. At yun ay kailangang paghandaan natin, paano natin asikasuhin yung ating kaluluwa. That is why tuloy-tuloy, kahit may pandemya tayo, ang mga preachings natin tuloy-tuloy, mga encouragement dyan sa atin online, Facebook, lahat ng yan ginagawa natin because ito ang gusto nating paghandaan na pagdating ni Jesus, yung kaluluwa natin ay hindi payat. Pagdating ni Jesus, hindi niya sasabihin, uy, nasaan yung Holy Ghost ko? Ay Lord, nagpandemya kasi sumabay, hindi nakapunta sa community pantry. Na-COVID yung aking espiritu, hindi po pwedeng ganun. Because ito lang ang departure, antindi ng kailangan natin. But number one, sino tayo para bigyan ng opportunity, bigyan ng pribilehiyo ni Jesus na makasama sa departure na ito?
At kung ang lahat ay naghahanda, dapat sumama ka rin doon. Sumama tayo sa ganong klaseng paghahanda. Kung saan ang isip ng lahat, dapat sabayan natin yun. Pag sinabing, okay, go in the wilderness, o dito tayo na direksyon, huwag kang lumihis. Bakit? Madidisgrasya ka doon. Ay, bakit ang hirap dito? Sabayan mo lang yan because mayroong Diyos na nag-guide dyan. Kahit mahirap ang sitwasyon na yan, sasabayan natin yan. Kailangan natin gawin yan. Because may mga time, kita naman natin, we must make our election, we must make our calling and election sure. Siguraduhin natin yan palagi mga kapatid, na ang ating calling, ang election natin, ay mapag-ingatan natin. Lahat naman pinaghahandaan. Board exam, pinaghahandaan. Para makapasa ka. Yan, sila Brother Roland, alam nila yan. Bar exam, pinaghahandaan. Kahit simpleng exam, pinaghahandaan. Para lang makapasa. Pero lahat ng yan, kahit ano pa man ang naipon mo dyan, dahil sa pagsisikap mo na yan, wala pa ring value yan. What shall profit a man if he gain the whole world but lose his own soul? What shall he give in exchange for his soul? Pinapakita sa atin ni Jesus na sa panahon na ito, wala pa rin importante kung hindi ang kaluluwa natin. Wala nang iba. At ang isip ng tao ngayon, sobrang ang gulo at saka sirang-sira na. Kulang na nga tayo ng ospital, nasunugan pa. Makita mo yung mga, mga pedia ward ba yun? Bakit ang daming mga babies doon lahat, dyan sa PGH, ganon katindi. Ang pwedeng, ang sitwasyon na mayroon dyan, kinukulang na nga tayo, pero ganon pa yung nangyayari. But with all those things, ang mind ng tao ngayon ay lubhang apektado. Iba ang tumatakbo sa isip ng tao ngayon. Nung nakaraan, nabalitaan nyo yung dalawang lalaki ba yun? Yung bumaba sa rail track ng MRT. Ibang klase talaga. Ang daming pwedeng gawin sa buhay. Ang daming dapat gawin. Anong ginawa ng dalawa? Bumaba doon sa rail track tapos nag-selfie-selfie. Anong ginawa? Hinuli. Nung hinuli sila, kinulong. Pinuntahan ng opisyal ng MRT. Pagdating doon, bakit nyo ginawa ito? Wala lang. Hindi, bakit nyo ginawa? Wala lang. Bakit nyo ginawa? Hindi, gusto lang namin mag-selfie. Ganun na ba ang tao sa ngayon? Ganun ka simple na lang ang kanilang ginawa. Sa panahon na napakahirap, mga info na mayroon tayo, buti hindi tayo nakaschedule diyon sa gubat sa syudad. Ay, terrible. Ano kaya ang pakiramdam ng mga medical frontliners? Sila Doc Ning. Ano kaya ang pakiramdam nila na makita na ganun ang sitwasyon? Yung may-ari ng gubat sa syudad, yun din palang may-ari ng Balintawak Market. So just imagine kung gaano ka-powerful ang tao na yan. Kaya hindi nila masabi-sabi kung sino yung may-ari ng gubat sa syudad. Kasi napakayaman ng tao na yan. Yung may-ari ng Balintawak Market. Isa lang pala ang may-ari niyan. But knowing that, yung mga tao sa panahon na ito, wala talagang pakialam sa kanilang kaluluwa. Walang pakialam sa kanilang kaluluwa. Kung ano lang ang kanilang dapat gawin, lahat ng bagay na yan na kanilang ginagawa, kung ano lang ang lahat na lang. Pwede nilang gawin without thinking na sila ay may kaluluwa pa. Na kailangan din paghandaan. But Lord, again, we are so thankful. Binuksan mo ang puso't isipan namin na sa kahit nandito tayo sa panahon na ito, nagigera sa Israel, Lord, we are so thankful na kami ay natutong maghanda. From our pastor, from our leaders, thank you so much, Lord, for teaching us na walang ibang rito. Walang ibang importante kung hindi ang kaluluwa natin. But there are times, lahat tayo, maraming inasikaso. Sabi nga kanina ni Sister Kate, blessing is good. Lahat tayo halos nag-umpisa sa church na walang-wala talaga. Dati nung nag-umpisa ako sa church, talagang nung panahon na yon, nandun sa Bacolod, doon sa 3rd Road pa, nung pag-umpisa mo sa church, siyempre walang-wala, estudyante, may mga time na
pupunta kami sa church, no, lalakad kami, no. Parang naglalaro ka lang, mga magkakaibigan, kaklase. So ang lakad, hindi yun parusa, enjoyment. No, ginagawa niyo yun papunta ng church. Pagdating sa church, no, makikita mo yung mga naunanan ng mga young people, ang gaganda ng kurbata, ang gaganda ng barong, ng polo nila. Ano? Ang gaganda, pero wala na sila ngayon. No. Every time, dahil ikaw bago, pag nakita mo yan sa church, iniisip mo na sana time will come, ako magkakaroon din yan. No. Every Sunday, hindi naman nila alam. Ang importante, ewan ko kung nakaranas yung iba niyan, every Sunday, ganun lagi. No. Ang importante, malinis. No. Pwede mo naman sabihin, hindi, marami akong ganito kasi uniform ko to eh. No, every Sunday, ganun. Pero kitang-kita natin, mga kapatid, na hindi tayo pinabayaan ni Jesus. No. Yung dating isa lang, ngayon pinamimigay mo na kasi puno na yung cabinet. No. Sobra-sobra na ang mga bagay na binigay sa atin ni Jesus. No. Lahat-lahat, umpisa. Kaya kung sa church natin, kung naintindihan lang ng tao, no, sasabihin, gusto kong yumaman ka agad. Anong yumaman ka agad? Iiwan mo rin yan. Pero kayang ibigay ni Jesus yan, basta siguraduhin mo lang. No, ayusin mo lang ang mga bagay-bagay. No, hindi yan kailangang madaliin. Maraming nasisira dyan sa Facebook, sa YouTube, maraming nasisira. Bakit? No, magpo-post yung kaklase mo dyan, magpo-post, no, may kotse, bagong Montero, bagong Fortuner, nakapwesto, no, tapos yung bahay, ang laki na, akala mo naka-arrive na siya. No, akala mo, ano na, yung nakakakita naman, nakaklase, na ikaw sa buhay, ay lugbok ang nangyari. No, buti pa sila, ako ganito na lamang. Hindi maganda ang kahinatnan. No, hindi naging maayos yung, no, pag nakita mo yan, yung influence na mayroon diyan ay mas matindi. No, but, mabuti na lang, mayroon tayong sound mind. We have the Holy Ghost at hindi tayo nagpapapikto dyan. Because the blessing of the Lord, it make it rich and He addeth no sorrow with it. No. Wala man tayo niyan, pero every time na gusto mong kumain, mayroon kang makain. No. Every time na gusto mong, no. Yun lang, sakto lang. Sakit sa ulo kaya, sobrang yaman mo. Gusto natin pera. Pero pag marami ka namang pera, itanong natin sa mayayaman kung maayos pa yung tulog nila. No. Sufficient is the day. No. Yung araw lang na kailangan natin. No, kaya saktong-sakto lamang because dalawa lang yun, mga kapatid. No? Sabi nga kanina, Sister Kate, no? Blessing is good. No? At unti-unti ibibigayan sa atin ni Jesus. No? Umpisa tayo sa church. Lahat tayo nakita natin yan. Nag-umpisa tayo na, itsura dati ni Brother Roland, janitorial doon sa Dinata. No? Yung nakita na natin yan, yung tayo sabay-sabay, Sister Cheryl, sina Sister Virgie, no? Tayo kita natin. Pag tiningnan natin ang picture natin nung panahon na yon, parang ayaw mong tingnan. Pag tingin mo parang, hey, ako ba ito dati? But that was the day. No, nakakaumpisa pa lang natin sa Diyos. Pero ngayon, pag tiningnan mo, kaya yun mga kapatid ang magbibigay sa atin ng matinding kapit sa Diyos. Every time we remember, Yun ang magbibigay ng kapit sa atin, ng stability na nakatutok tayo doon sa departure na ito. No, every time maalala natin na, Lord, dati ganito kami. No, Lord, dati wala kaming relasyon sa iyo. Lord, dati wala kaming pakialam sa iyo. Lord, dati ang buhay namin gapang ganito, wala kahit ano. But Lord, ngayon, kung hindi dahil sa iyo, hindi kami nagkaganito. No. That is why every time, lahat ng yan, mga memories na yan, pag naalala natin, ano tayo? Parang, Lord, handa na kami. Lord, anytime, ganito na. Pero yung mga panahon, mga moments na yan, pag tiningnan mo, sasabihin mo talaga na, Lord, nung mga panahon na ito, swerte makakain. No? Parang naalala ko dati, sabi nga ni Sister Cheryl, sabi niya, bakit nung pumupunta ka sa bahay namin dati sa Caloocan, bakit laging sakto hapunan? No? No? Sabi niya, every time pumunta ka, hapunan lagi. No? Sabi ko, parang gusto ko sabihin, hindi, naamoy ko na kasi.
Pero gusto ko lang sabihin sa kanya, hindi, gusto ko kasing makakain ng masarap. No? Kasi kung ako lang, sapat na yung isang kanin, tapos isang stick na isaw, no, okay na yun. Minsan nga noodles pa, minsan isang boiled egg. No? Hindi siya nagda-diet kung hindi wala talagang makain. No? Nung mga panahon na yon. Hindi yung, ay dahil diet ako, hindi. At saka talagang sinasadya ko noon, punta ako dyan hapunan para makakain din talaga ng maayos. Kasi kung ako lang, nung mga panahon na yon, walang-wala talaga. But those moments, mga kapatid, no, mga pinagdaanan natin sa Diyos, if we are going to look back, talagang sasabihin natin na, Lord, kung hindi dahil sa'yo, even in our prayers, andyan ang mga luha natin na malalagkit, luha natin na maiinit. Bakit ganyan? No? Because yun nga sabi, who art man that thou art mindful of him? Lord, sino kami every time? Yun ang nagbibigay sa atin ng stability at saka ng posisyon that every time maalala natin yan, Lord. No? Kaya yung hangin sa ulo natin, with all our blessings, yung hangin sa ulo natin, nawawala. Bakit? Andyan, nangingibabaw yung gratitude. No, nangingibabaw yung gratitude na, Lord, hindi mo kami ipababayaan. No? Because yan, Lord, walang problema, you've given me so much. 100,000 a month, kahit magbigay pa ako ng 20,000 na tithes, okay lang, Lord. Kayang-kaya, caring-carry. No. Hindi tayo masisira dyan, offering, hindi tayo masisira. But again, saan tayo pwedeng masira? Sa blessing pa rin. No. Because sa busy, sa takbo ng buhay natin. No. Kaya nga sabi ko kanina, wag na nating galawin ang araw, ang oras na para sa Diyos talaga. Kasi kung para sa Kanya yan, ulitin nga natin ito ulit, no, yung online natin dyan, mga leaders natin, lahat ng yan, nakamonitor tayo dyan. No, hindi para makita natin na, ay, ang dami na nating views, hindi ganun. Kung hindi makita natin, sino ba ang nakakasabay dito? Because sa oras na ito, dapat para sa Diyos ito. No, para sa Kanya talaga ito. Eh, brother, kasi busy pa ako eh. Sunday ito. No, pag regular ang araw, sigurado andito tayo lahat. No, parang kasi minsan parang di ko alam kung mabigat sa loob o nakakasama ng loob. No, that God has given us so much time. No, mga oras na hindi na nga natin inasikaso ang ating sarili, still God has given us the strength. He has given us kung ano ang mga pangangailangan natin. Yun lang naman ang gusto nating siguraduhin eh. Na Lord, pag ito ang oras para sa iyo, no, lahat naman tayo ay magiging masaya pag nakita natin dyan, ay, lahat nakatune in. No. Eh, brother, wala talagang signal. Eh, bakit pag Facebook may signal? No. Pag YouTube may signal, bakit pag Twitter may signal, bakit pag ganitong oras wala kang signal? No. Baka yung heart mo wala ng signal sa Diyos, hindi yung cellphone mo. No. Kasi pag naramdaman na natin, ay, ano na yan? No. We must always give priority. Bigyan natin ng priority yan, mga kapatid. No? And we are so thankful dahil sa panahon, grace dispensation tayo. Antindi kaya ng batas ng Sabbath day, Sabbath rest, pagdating sa Israel. No? First hanggang 6, magsipag ka dyan lahat. No? On the 6th day, doble ang ibibigay ko sa iyo. No? Para lamang pagdating, mayroong bansa, hanggang ngayon, mayroong bansa dito, somewhere in the Pacific. Kung na-observe ninyo yan, mayroong bansa dyan, di ko malala, kung anong bansa, maliit na bansa, mayroong bansa dyan na hanggang ngayon, pagdating ng Sunday, wala kang makikitang tao sa kalsada. Ganon sila. Wala kahit ano. Pag ikaw bisita, siguraduhin mo na wag kang linggo pumunta. Bakit? Ultimo restaurant, wala kang makakainan. Talagang grabe. Ano lang ang kanilang dapat gawin? Magsimba, magpahinga, kumain, at sa loob ng bahay. Sabi ko, grabe. Pero more on mga Katoliko yun. Pero ganun ang kanilang ginagawa. Sabi ko, grabe na dedication, buong nasyon. Ang nagkukwento nito yung isang turista rin eh. Na napunta siya doon, grabe, gutom ang inabot ko. Wala, lahat na lang, inikot ko na, restaurant, walang nagluluto kasi on a Sunday. Sabi niya, mabuti na lamang, mayroong nakipagkaibigan sa akin, dinala niya ako ng pagkain, nagluto mama niya, kaya ako nakakain. Pero pagdating ng Sunday, para daw talaga sa Diyos yun. Grabe.
Sabi ko nga, grabe ang dedication ng mga tao na ito. Pero babalik pa rin na, Lord, sana kami ganun din. Pag ang oras na yan ay sa'yo, para sa'yo talaga yan, Jesus. No? Hindi na yan negotiable. No, hindi na yan kailangan pag-usapan pa because pag yan sa'yo, ano lang naman yan yung fairness natin sa Diyos. No? Kasi hindi natin mapapansin, baka lagi na tayong busy, kabuhayan, lahat ganito. No? And anytime, just like that, baka bigla na lang mawala. No? Anytime, God can do that. No? Pero siguraduhin lang natin, kasi mayroon pa tayong pupuntahan, mga kapatid. At klaro yan sa atin, na yung pupuntahan natin na lugar na ito, no, wala tayong pwedeng ipagmalaki doon. Lahat dito, nagsisikap tayo na, Lord, ganito, ganyan, ibigay mo yung blessing sa amin na ito, property, dahil nagsisikap kami, kotse, bahay, lahat, kaya namin yan, Jesus, pero siguraduhin natin, dahil pag tayo, no, if it's time to depart, wala talaga tayong madadala. Kaya nga sinigurado ni Jesus, just like a twinkling in an eye. No? Kaya nga sinigurado niya, ganun na lang kabilis, no? Twinkling. No? A second, millisecond, o ano pa man, basta yung kisap mata na yan, ganun kabilis ang rapture. Bakit? Baka ang dami pa nating pwedeng maging i-negotiate kay Jesus. Lord, kakabili ko lang ng bagong car. Lord, bagong property ito. Sige, kung gusto mo magpaiwan, dyan ka na lang. Basta kami, handa na sa biyahe na ito. No? Siguraduhin namin na handa na sa biyahe na ito. No? Kung ang bakuna natin ngayon, may tinatawag tayong A-list. No? Alam ni Sterling yan. A-list. No? From medical frontliners na mauuna, senior citizen, comorbidity, A4 hanggang A7, lahat mayroon tayo niyan sa ating vaccination program. No? Kung sino yung priority dyan. Ngayon pa lang, mga kapatid, siguro naman mayroon na tayong priority list din sa atin kung ano ang dapat nating gawin sa biyahe na ito. Lord, kahit, may mga checklist tayo dyan, nakalagay na listahan na Lord, kahit ganito, pero ito, priority pa rin namin to. Lord, walang ibang priority dito kung hindi yung kaluluwa namin. No. You paid a heavy price for it. No. Binigyan mo kami ng sasakyan. No. Kotse, bahay, lahat ng yan. Pero bonus na lang yan. No. Ano na lang yan? Parang pakonsuelo na lang yan na mag-enjoy tayo sa buhay na ito. No. Pero kung ang kaluluwa natin mismo hindi binigyan ni Jesus ng salvation, ano ang silbi niyan? No. Wala pa rin. Minsan, sa takbo ng buhay natin, may time na talagang pumipreno tayo. Bata ka man o matanda, minsan napapaganong ka doon sa gilid, minsan naiisip mo, ano ba talaga ang buhay? No, kasi ang buhay, parang tiningnan mo, parang parusa lang talaga. Pagising mo sa umaga, maghahanda ka ng pagkain, isipin natin to. Kung ang naisipan mong kainin ngayon, bulalo, gaano katagal ang preparation ng bulalo? Bilhin mo sa palengke o di kaya nilagang baka bago mo makain yung baka na yan, ilang oras mong pakuluin, yung gasol, lahat. Ang tindi ng preparation, pagkain pa lang yan. Pero pag andyan na kayo sa lamis ang dalawa, saglit lang naubos na. Ganun. Pag titingnan mo lahat ng yan, maya-maya, abang nagunguya kayo kumakain, anong merenda natin mamaya? Hindi, ganun yung takbo. So lahat ng yan, mga kapatid, pag inisip natin, so much preparation. Kung nakakagawa tayo ng ganong klaseng preparation just for our physical needs, magbigay dan tayo ng preparation, so much time for our soul. No? Kasi wala nang iba, mga kapatid. No? So much time for our soul. Because klaro ang lahat, that time will come. Lahat ng pinaghirapan natin, lahat yan iiwan. No? At wala tayong madadala kung hindi yung personal lang na ito. No? Wala. No? Lahat tayo. No? Klarong-klaro eh. No? The dust we came and the dust we shall return. But we are always ever grateful to Jesus na yung dust na yan ay hindi mananatiling dust. No? Time will come ay makakasama natin siya. No? So we say, praise the Lord. No?
So, so much preparation, priority, ng mga bagay na dapat natin gawin, di natin alam kung kailan mangyayari ito. Pero lahat nangyayari na sa paligid natin. Yun, pinukwento ni Sister Telma, grabe ano? May mga tao na ganyan ang yung kanilang kaisipan, makakasama sila sa rapture, pero wala silang Holy Ghost. Antindi talaga yan. Paano ka magkakaroon ng deception? Ganong klaseng deception. Pero sa atin, klaro. That is why we are excited. Hindi tayo takot na dumating ang rapture. Pag tayo walang Holy Ghost, hindi tayo nabaptize, sigurado every time pag-usapan ng rapture, sigurado manginginig ka. Bakit? You are not secure. Pero iba ito sa atin. Ano ang pakiramdam natin? Lord, rapture na. Lord, rapture na. Pero every time mangyari yan, parang gusto naman nating sabihin, Lord, sana si ganito makareceive, sana si ganito makareceive. Ano ang mangyayari? Gusto niyo ng rapture na, pero ito sana makareceive, ito si ganito. Ay, hahaba ng hahaba yan. Kasi ito, kakapanganak lang, Pero lubos nating pinapasalamatan. Lord, again, thank you for every word of God. Thank you, Lord, dahil hindi ito sapat. Kaya kita naman natin sa mga kapatiran natin na ngayon lang nakapunta after 3 months. Kung pwede lang abutin ang kisame natin dyan sa praise Him, yung hindi na kaya. But Lord, thank you so much, Jesus, that we have the Word of God. Thank you, Lord, for the strength, for the comfort. Sa lahat ng ito, that we are always and we are able to come to church. Time will come, it will end. Matatapos din ito. At sa pagtatapos na ito, sisiguraduhin lang natin mga kapatid. Kaya tayo nagre-reach out patuloy sa mga kapatiran natin. Ano na nangyari sa kaniya? Kamusta na sa dyan? Because ayaw natin na may maiwan sa lakad na ito. Pag nalihis ng konti, andito yung entrance gate, ba't doon ka sa kabila pumunta? Ay, brother, baka dito. Kaya anong ginagawa natin? Huwag ka dyan. Dito ka. Dito tayo nararapat, hindi dyan. Dito tayo. Ito ang way natin. And God has given us so much for this. Final departure. There's so much excitement to it. Yung excitement na yan. Siguraduhin lang natin mga kapatid, patuloy lang tayo, paghandaan natin ito, and iklaro natin palagi sa isip natin na, Lord, dito kami dapat mag-focus. Dito kami dapat magtrabaho more sa bagay na ito, sa side ng kaluluwa namin, because time will come, ito talaga ang kukunin mo, hindi sa kung ano paman. At pag yun nangyari, Lord, we are so thankful. So we say, praise the Lord. Malapit na ito. Nawala yung verse na yun. Sa Exodus chapter 20, daanan lang natin saglit mga kapatid. Dito tayo magtatapos. Exodus chapter 20. Verse 1, and God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Verse 8 pala, verse 8. Chapter 20, verse 8. Sa verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor. Doon palang loging-logi na si Jesus eh. Ani mangaten, and do all thy work. But the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the 7th day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. And blessed it. Hanggang ngayon, mga kapatid, yun lang ang gusto nating gawin. That every time we miss
i-prioritize lang natin ang oras natin para kay Jesus talaga. Because He has given us everything, given us so much strength na kahit sa panahon ng may pandemya, patuloy ang ating trabaho, may makakain tayo, at kung ano ang para kay Jesus, ibigay lang natin sa Kanya. So again, we must prepare for our final departure. Thank you, Jesus. We praise you, Lord.